Hi guys, so sa ngayon naman, try natin i-solve ang circuit na ito gamit ang KCL at KVL. Okay? So first step palagi is mag-a-assign tayo ng um, tawag dito ng signages, no? So dito sa circuit na ito, sabihin natin na ito ay sabihin natin na ang resistor na ito ay positive, ito ay negative, ito ay positive, ito ay negative, ito ay positive, negative, at ito ay positive at negative. So meaning to say, ang using a passive sign convention, ang direction ng current dito sa resistor 1 ay pakanan. Ganun din dito. So ito naman pababa. Kasi again, sa isang resistor, lumalabas sa negative at pumapasok sa positive ang ang uh, ang isang ang kuryente, no? So ito ay mga assumptions lamang. So nag-a-assume lang tayo ng daloy noong dito, yung daloy noong kuryente or nung current. So next mag-assign naman tayo ng mga voltage drop. So dito VR1, dito ay VR2, dito ay VR3, at dito ay VR4. So ngayong nakapag-assume na tayo nakapag-assume na tayo ng daloy ng kuryente, na-assume na din natin yung mga signs, 'di ba? So ito yung assumption, again, ulit ko, assumption lamang ito. So susunod ay i-assume natin yung loop. So kung ano yung loop na in-assume mo dito, mas maganda na ganun na din yung direction ng loop mo sa sa parehong quadrant, no? Or parehong branches. Okay. So ready na tayong gamitin ang KCL at KVL para makabuo ng mga equations. So unahin natin si KVL. So at loop 1, according sa KVL, ang summation ng voltages ay dapat 0. So when I'm saying loop 1, itong part lang na 'yun, ha. Okay, so una, pumasok yung kuryente sa negative terminal, therefore this is negative 15. Pumasok siya sa positive terminal neto, so therefore that is positive VR1. Pumasok naman siya dito sa positive terminal neto, so therefore that is VR2. Again, yung sinusulat ko kasi wala pa tayong values niyan. So VR2 lang, VR2, VR3, yun yung mga voltage drops, no? At dito naman si VR3 plus VR3 equals 0. Okay, so itong si 15 lagay natin dito sa kabila. So magiging equals to 15. Ang VR1, di ba? According kay Ohm's law, V is equals to IR. So binigyan tayo, so meaning to say, kung ano man to, equal lang siya sa dito tsaka dito pagka multiply. So ganun yung isulat natin. So magiging 50 IR, or sorry, I1. So yun ay si VR1, ha. So dito naman tayo kay VR2 at VR3. So si VR2, that is 75, no? So that is 75 times I2 plus 75 times I2. At si VR3, that is 25 multiplied by I3. Kaso, si I2 at si I3, so itong current 2 at si current 3, they are actually the same, di ba? Kasi naka-series sila, Naka-series silang dalawa sa isa't isa. So meaning to say, constant ang kuryente sa kanila. So constant ang daloy ng kuryente sa kanila. So 'di ba?
ito yung I total mo. Ito kasi buo pa yung kuryente mo eh. Tapos pagdating sa node na to, nag-split siya into this. So since naka-series sila dito, iisa lang ang naka-series ng dalawang to, iisa lang si I2 at si I3. So we can say we're in I2 and I3. Sige. I2 equals I3. So pwede nating sabihin na itong si VR3 is just 25 times I2. Okay? So, pwede namang I2, pwede namang I3. Pabahala. So, ngayon, ipag-add natin. Meron kang 50 I1 plus 75 75 plus 25 is just 100 I2 equals 15. And that is your equation 1 kasi wala ka na magagawa dito to simplify that. So, punta tayo sa second loop. So, at loop 2, wherein ang total voltages ay equal kay 0. Okay? So, eto na 'yon, di ba? So, start tayo dito. Pero kahit kanino ka mag-start diyan, basta pa ganun. So, pero start tayo dito kay VR4. So, si VR4, that is just 100 times I4, right? At positive yung sign kasi nag-umpisa tayo sa nag-umpisang pumasok yung tawag dito yung current sa positive terminal. So pwede itong sulat as sulat muna natin yung mga VR4. Tapos ang susunod ay ito, which is negative na. So lagyan natin negative 25 I2 na lang uli kasi I2 at I3 ay isa nga lang. Tapos susunod ay ito, which is negative pa rin. No, kasi unang pumasok sa negative terminal. So 75 I2 equals 0. So sinulat ko na pala yung hindi ko na malayan. Sinulat ko na pala yung value pero so si VR4 that is 100 I4. So i-simplify natin yung mga simplify natin further yung equation. So, meron kang 100 I4. Tapos, minus 100 I2 equals 0. So, next is, so, ayan na yung, so, ito ang equation 2 mo. So, wala ka nang pwedeng gamitin. So, pwedeng gawin din sa dalawa. So, ang gawin natin is, gamitin naman natin si KCL. Using KCL. So, using KCL, di ba sabi, KCL is ang amount ng kuryente or ng current na pumapasok ay equal dapat sa amount ng current na lumalabas. So, saan ba mag-uumpisa si current? 'Di ba kung ito ang origin ng kuryente natin kasi diyan galing yan, 'di ba? Yung voltage na pupush ng kuryente, 'di ba? So, therefore, ang total current mo dapat dito siya mag-uumpisa. Tapos magi-split siya dito. At since ang direction natin dito tsaka dito ay palabas, no? Palabas dito sa node na ito. Meaning to say, ang I1 mo is your total current. So, lagay natin dito. I1 ay equal, kasi yun lang yung pumapasok eh. Yun lang kung ito yung reference node ito lang yung I1 mo, yan lang yung pumapasok. Tapos, lahat ng the rest ng currents ay palabas na. So, pumasok dito si I1, nag-split siya into I2, I3, and I4. So, lagay natin I2 plus I4. Nasaan si I3? Again, hindi natin sinulat si I3 kasi nga, si I2 at si I3 ay isa lang. Okay? So, alright. So, nakikita nyo, pwede nating i-plug in ito dito. So, ganun na ang gawin natin. So, 50 times, ano ang equal ni I1?
equivalent ni I1, that is I2 plus I4. So I2 plus I4 plus 100 I2 equals 15. So distributing 50, meron ka ng 50 I2 plus 50 I4 plus 100 I2 equals 15. Pwede nating ipag-add si etong dalawang itong dalawa. So pwede maging 150 I2 plus 50 I4 equals 15. Wala ka na magagawa. So therefore, this is your fourth equation actually. Kasi ito ang third equation mo, no? So ano nang pwede natin gawin? Kung mapapansin nyo, ito, si I2, meron kang I2 at I4, which is same dito. Merong I2 at I4. Okay? So, pwede natin silang i-combine. So, combine natin. So, i-arrange ko lang siya na mauuna ito na mauuna si I2. So, bali, meron kang minus 100 I2 plus 100 I4 equals 0. Now, pag kailangan natin tong i-minus, right? So, meaning to say, yung negative na ito, dapat gagawin positive, at yung positive na ito, ay gagawin nating negative. At kung mapapansin nyo, kung negative ito, makakancel natin si I4, right? At hence, masosolve natin si I2. So, kailangan makancel ko itong dalawang I4. So, ito si 50, that is just twice away from 100. So, multiply natin itong buong equation na ito sa 2. So, multiply natin sa 2. So, that would be ang 150 twice ay 300, no? So, 300 I2 plus 50 times 2 is 100 I4 equals 15 times 2 is 30. Tapos, minus 100 I2 plus 100 I4 equals 0. Now, i-minus natin itong dalawang ito. So, itong negative na ito ay magiging positive at itong positive na ito ay magiging negative. Therefore, pwede na mag-cancel ito. So, again, combining that, this would be 400 I2 na equal kay 30 minus 0, which is just 30. So, solving for I2 tayo, divide both sides by 400. So, 30 divided by 400, that is what? That is 0.075. 0.075 amperes. Ayan. So, yan si I2. So, ano na pwede natin gawin? Pwede nating isolve si I1 pag pinasok natin siya dito. Right? So, kasi may value na tayo ni I2, pwede na nating isolve si I1. So, gawin natin yun. So, 50 times I1, dito ko na sulat para may space. So, 50 multiplied by I1 plus 100 I2. At we know na I2 is 0.075. So, 0.075 na equal kay 15. So, multiplying 100 by 0.075, that is 7.5, no? Equals 15. So, transpose natin sa kabilang side. 50 I1 equals 15 minus 75. 7.5, which is 7.5 pa rin. So, dividing both sides by 50, I1 would be 7.5 divided by 50 is 0.15. 15 amperes. Actually, technically, hindi mo na pala kailangan i-solve si I1 kasi pwede mo na lang i-solve si I4 tapos i-plug in mo siya dito. So, para makuha natin si I4, either i-plug in mo si I2 dito or
isolve na lang natin ito. So, ano mas madali? Feel ko ito na mas madali. No? So, yun na lang gamitin natin. So, si I4 must be equal kay I1 minus I2, right? Kasi transpose natin ito si I2 sa kabila. Okay, so si I1 ay 0.15 minus kay 0.075. 0.15 minus kay 0.075. So that is just 0.075 as well. Amperes. So ayun na. Nakuha mo na si I1, si I2, si I1, I2, I3, and I4. So, bago pala natin makalimutan, lagay natin na I3 is also equal kay 0.075 amperes. So, para makuha natin ngayon ang resistance total. So, pwede na natin masagutan to lahat, no? So, dito muna tayo kay A. So, A ay si resistance total. So, si resistance total, that is just what? Voltage over, tama ba? V is equals to IR, di ba? V is equals to IR. Therefore, resistance total must be total voltage over IP. Yan. So, ano si total, ano tawag dito? Si total voltage. Well, hindi pa pala natin siya nasa-solve. So, after natin makuha yung mga currents, no? Yung mga individual currents, kunin naman natin ang mga individual na voltages. Okay? Individual voltages. So, umpisa tayo kay VR1. So, si VR1, anong formula again? IR1, o lagyan na natin I1, multiplied by R1. Si VR2 ay equal siya. Actually, ang gawin na lang natin ay VR4 equal kay VR2 plus VR3. Bakit? Kasi 'di ba, naka-series itong kahon na to, naka-series ito dito. So meaning to say, dapat ang voltage nila ay constant. So, bali ang added voltage nito must be also the voltage of this. Kasi nakaparallel sila. So, ganun. So, bali, kaya nagkaroon tayo ng ganitong equation. So, bali, ang mangyayari, VR2 ay equal yan kay IR2, or lagyan natin I2, multiplied by R2, plus I3, which is the same as I2, by the way, multiplied by R3. So, substitute natin ang mga values. I1, ano si I1? Si I1 ay si I1 ay 0.15. So, magiging 0.15 times R1, which is 50 ohms. So, 0.15 times 50, that is 7.5 voltage. So, ito naman, solve natin. So, si I2, that is 0.075, no? Multiplied by R2, which is 75, plus 0.075, kasi I3 and I2 are the same, times 25. So, solve natin to, tsaka ito. 0.075 times 75, that is 5.625. 5.625 plus 0.075 times 25, that is 1.875. 1.875. So, pag-add natin yung dalawa, and we get 7.5. 7.5 volts. So, pagka pinag-add ko itong dalawang to,
that must be then your equal voltage or the total voltage. So, lagyan natin 7.5 plus 7.5 which is equal kay 15 voltage. Which is tama. Alam mo nang tama kasi ang voltage source lang naman dito ay ito eh. So, meaning, which is yung 15 voltage already. So, meaning, alam nating tama itong calculation natin na 15 voltage to. Sige, mapapatunayan naman natin yan mamaya. Okay, so, dito tayo kay, pwede natin sagutan to. So, si A ay ang resistance total. So, resistance total, pwede yung maging, what? V, voltage total over current total. So, si voltage total, na-compute natin siya as 15 voltage. Ngayon, di-divide naman natin siya kay total current. So, sino ba si total current? Si total current ay iisa kay I1. Bakit? Kasi nga, di ba, dito nag-umpisa ang ating current. So, mean to say, dito, buo pa si current, tapos tsaka lang siya nag-split pagdating sa node na ito. So, meaning to say, ang I1 mo ay si I2, ay si total current din. So, I1 is equals to total current. At ang I1 natin ay 0.15. Tama ba? 0.15. So, 15 divided by 0.15, that is 100 ohms as your resistance total. How about number B? Letter B. Si I total. So, si I total, alam na nga natin na I total ay equal kay I3. Therefore, it is 0.15 amperes. So, kay C. Si C is voltage at parallel circuit. So, isa lang to kasi gusto nating mahanap yung voltahe dito. No? And since nakaparallel nga ito parallel itong dalawang ito dito, meaning to say, iisa lang sila ng voltahe. So, na-compute na natin yan as ito. Right? So, ilagay na lang natin ulit. VR4 equal kay VR2 plus VR3 na equal kay 0.075 times 75 plus 0.075 times 25 na equal kay 5.625 plus 1.875 na equal kay 7.5 voltage. So, meaning to say, ang voltage dito sa parallel branch ay 7.5 voltage. So, D. Kay D naman tayo, which is the current in each resistor. So, the current in each resistor is na-solve na natin as, so sige, pakita lang natin. So, I1 is 0.15 amperes, I2 ay 0.075 amperes, at actually, I2, I3, and I4 are equal. So, lagyan na natin I3 equals I4 equals 0.075 amperes. Bakit sila nag-equal? Yun yung lumabas sa computation eh. Di ba? So, ayun. Ayun, no, di ba? I2 and I3, iisa, and I4. So, ayun. So, how about letter E? The power in each resistor. In each resistor. So, gamitin natin ang formula na P is equals kay I squared multiplied by R. So, dito muna tayo kay P sa resistor 1, PR1. So, IR1 squared times R1. Tapos, PR2 ay IR2 squared times R1. PR3 ay IR3 squared times, this is R2 times R3. And by the way, parehas lang itong dalawang ito. At si PR4, which is IR4 squared times R4. So, si IR1 is 0.15 squared multiplied by 50.
50. Ito naman ay 0.075 squared multiplied by 75. 0.075 squared multiplied by 25. At itong last is 100, no? So 0.075 squared times 100. So solve lang natin 'yan. So 0.15 squared times 50. So this first one is 1.125 watts. 0.075 times 75. Ito ay 0.422 watts. Ito ay 0.141 watts. At times 100, this is 0.563 watts. So add natin yan. 1.25 plus 0.422 plus 0.141 plus 0.563. Then you have 2.25. So total power dito ay 2.25 watts. So anyway, ito yung mga wattage or power in each resistors. Tapos dito tayo sa final. Final is si letter F, which is power total. Na-compute natin si power total, pero since pakita pa rin natin, so I total squared multiplied by R total. So si I total again is the current one, which is 0.15. So square natin yan, multiply kay R total, so si resistance total, which is 100 ohms. So 0.15 squared times 100, that is 2.25 watts. At yun. So ganun mag-solve ng circuits using KCL and KVL. Actually, I do prefer this kaysa yung sa mga traditional, yung kunwari ito, pag-add mo muna, tapos tsaka may paparallel dito. Kasi mas may reason. Yun lang.